Hallelujah. Hallelujah. Ilahin natin itong ating pisara. Pag Lunes, ako muna ang inyong teacher. Guro. Yes. Yes, si Lord pala ang ating teacher. Si Lord ang ating teacher. Ano ba yung topic natin noong nakaraang linggo, no? Iniintrohan natin yung Roma, no? Roma, yeah. Aklat na Roma. Paganda. Yes. Sahin natin muna. Roma chapter 1. Marcos, Lucas, Juan, Gawa, Roma chapter 1. Iniintrohan na natin yung Roma. Ang Roma ay kung saan ngayon naroon yung Santo Papa na nangaburol. Yeah. Yang Roma, yan din yung remnant o ugat noong mga panahon na ang Panginoon ay dumating na tinatawag nating Roman Empire. Yeah. Sa ngayon, ang tawag dyan, yung Santo Papa, ang tawag dyan ay Roman Catholicism. Yes. Tuloy-tuloy lang yung storya, no? Yung Roma ay nasa gitna ng bansang Italy. Yes. Yang Roma, may mga panahon nung wala pang ibang religion, no? Kasi ang number 1 na official na naging religion sa mundong ito, bukod sa nung panahon ng Panginoon, mga Pariseo, Saduceo, o ano-ano, ang pinakamalaking religion, kasi matalino yung yung Roman Empire, inadapt nila yung religion ng Kristyanismo. Kanya nga lamang, meron silang mga doktrina na hanggang ngayon ay dala-dala pa rin maging ng mga relihiyong nag-protest sa relihiyong ito. Katunayan, yung mga religion natin ngayon, lahat ng religion, nung nag-protest yung unang-unang tao according sa historiador, according sa documentary, si Martin Luther, isa siyang miyembro ng kaparian ng Katoliko ng Roma. Ang Roma ay nasa gitna ng Italy kasi nung panahon na si Kristo ay dumating dito sa lupa, yung Roman Empire ang nakakasakop sa bansang Israel. No? Yeah. Tingnan mo, anuhin nga natin muna yung mga salita kasi may mga madadaanan tayong salita rin. Sino taga-sulat ka? Pwedeng magsulat. Sulat mo nga muna to para lang tingnan muna natin, discuss muna natin kasi madadaanan natin mga salita. Lagay mo nga dyan, Hudyo, Hentil, Israel. Sige, dyan lang, pag ganon. Hudyo, Hentil, Israel, hindi tuli. Kautusan ni Moses, kasulatan, banal na kasulatan, Hudyo, Hentil, Israel, Hudyo, Hentil, Israel, hindi tuli. Hentil, isa lang yan hindi tuli. Kautusan ni Moses, banal na kasulatan, kautusan ni Moses, banal na kasulatan. Didefine pa natin yung konti bago tayo tumakbo sa Roma para yung mga salita na madadaanan natin, alam nyo. Kasi marami ditong mga terminology na kung di nyo alam, di nyo maintindihan yung ating binabasa. Yeah. Banal na kasulatan, Roma, Italy, Papa. Diyan na, tapos na tayo ron. Banal na kasulatan, pananampalataya. Yeah. Pananampalataya. Ayan. Matuwid. Salitang pananampalataya. Anong salitang matuwid? Salitang matuwid. Tapos si Abraham, si Pablo, apostol. Ayan. Abraham. Yes. Okay. Didefinein muna natin ang konti yan para pag binasa natin yung Roma, at least medyo malilinaw konti yung inyong pag-iisip doon sa ating binabasa. Naririnig nyo ba dyan, Ben? Ikaw naririnig ko rito. Baka hindi mo ako naririnig dyan Okay lang yan ha, para masaya tayo ha. Kasi saglit lang naman tayo Ang Hudyo, ibig sabihin ng Hudyo, yan yung mga tao na nakatira dito sa Israel. Itong Israel naman, yan yung bansang pinili ng Diyos na nagmula naman dito kay Abraham. Yes.
Dapat pala inuna natin si Abraham. Si Abraham, yan yung kaisa-isang tao na kung saan yung bansang Israel ay nagmula sa kanya. Si Abraham, si Isaac, si Jacob, 12 patriarka, nagkaanak sila, dumami na, nagpunta ng Egypt, bumalik. Ngayon, ang tawag sa kanila, Israel. Pero nung panahon na yon, Abraham, Isaac, Jacob, pinalitan yung pangalan ng, doon sa pangalan ng Jacob, doon binunot yung pangalan Israel. Kaya hanggang sa mga oras na to, yung Israel, yan ay bansang Israel ngayon. Tinayo siya noong 1947 yata, after nung Second World War. Dati, before Second World War, wala na sa mapa ang Israel. Kaya hanggang sa ngayon, nagtatalo sila. Sino nauna dito? Yung iklog ba o manok? Hanggang ngayon, nandun ang gera. Liparan ng mga misay doon. Ang Israel, yan ngayon ay isa sa pinakamalakas na bansa. Sa ngayon, nandun ginigera sila ng mga lahat ng kapanig na bansa nila. Ang mga Israelita na yan, ang tawag sa kanila ngayon, mga Israelita, pero yung Hudyo na yan, galing dito kay Abraham kasi ang salita, yung pangalang Abraham, yan ay may ibig sabihin sa salitang, ang unang pangalan, Ibrim. No? Diyan ang galing niya salitang Hudyo, hinugot dyan. Ang Hudyo, Judaism, ay isa namang uri ng relihiyon ngayon. Pag sinabing ikaw ay isang Hudyo, ibig sabihin ikaw naniniwala doon sa lahi ni Abraham tumakbo hanggang sa naging Israel. Ang tawag sa iyo, ikaw ay may paniniwalang Judaism. No? Yung iba tinatawag niya na Zionist. No? Uri na ng religion yan ngayon. Religion. Israel, Hudyo, yan naman nagmula si Kristo. Si Kristo ay isang lahi ng Hudyo. Mula sa lipi ni Juda. Yung Juda, yun ay isa sa 12 patriarka. Lahi ni Abraham. Okay, Hentil. Ang Hentil naman, kapag ikaw ay hindi Hudyo, hindi ka Israelita, ang tawag sa iyo sa Bible, Hentil. Sino ang nagtawag niyan? Sino ang sumalita? Ang nagbigay ng pangalan na Hentil o hindi tuli, ang mga Hudyo. Kasi ang mga Hudyo, ang unang-unang gagawin niyan, meron niyang kautusan, kautusan ni Moses, ang nakalagay diyan, ang lahat ng Hudyo ay tutuliin bilang tipan ng Diyos sa kanila. Yun ang tanda ng tipanan. Kay Abraham. Si Abraham, ang unang tinuli niya, yung kanyang anak na pa. At kanyang unang-unang anak. Si Ismael, tapos lahat ng mga sumunod sa kanya, sa lahi niya, tinutuli. O, ewan ko nga, bakit yung mga Muslim hindi tuli? Si Ismael ay tuli. Huwag natin pag-usapan yun. Kasi kiniklaim ngayon, yung kasing Israel na yan, yung bansa na yan, na diyan ginawa yung templo ni David na hari, doon sa tabi ng templo ni David na hari, doon naman ginawa ang tinatawag na templo na ginawa ni Solomon. Yun yung kauna-unahang pinakamalaking simbahan nung panahon ni Kristo. Nung pinanganak si Kristo doon sa simbahan yon, sa templo, doon inialay si David nung siya bata pa, yung si Simeon na propeta, na dinala doon si Kristo. At si Kristo rin, dyan sa Israel, nandyan yung temple Moses na ginawa ni Moses, dyan sa malaking templo na yan, nandyan yung tinatawag na taban ng tipan. Sa English, ang taban ng Ark of the Covenant. Ark of the Covenant. Nung wala pa yung templo, yung mga Hudyo na yan, yung mga Israelita na yan, kahit saan sila magpunta, buhat-buhat nila yan. Sa gyera, sa lahat ng puntahan nila, dala-dala nila yan. Merong pagkakataon na yung isang propeta riyan, propeta, sino yung panahon ni King Saul, pumili. Sino pumili? Sino propeta? Samuel. Before Samuel, meron pa isa si Eli. No? Yung mga anak ni Eli na propeta doon sa templo, mga walang hiya. Ano sabihin ng walang hiya? Hindi nahihiya kasi gumagawa ng kasamaan, hindi nahihiya. Dito mismo sa templo na yan, diyan sila naggagawa ng mga sari-saring kabuktukan. Yung mga awit, inaasawa nila, yung mga handog sa templo, kinukuha nila, sinasalaula nila yung templo.
Kaya sabi ng Diyos kay Eli, nung hindi niya sinasaway yung kanyang mga anak sa paggawa ng kawalangyaan, sabi ng Diyos, mula ngayon, dahil hindi mo kayang sawayin ang iyong mga anak, sabi ng Diyos, mas ginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa sa akin, sabi ng Diyos. Kaya mula ngayon, sabi ng Diyos, pararangalan ko nagpaparangal sa akin. Yeah. No, si Eli, ang isa sa propeta na talagang galing sa lipi ni Levi. Kaya sabi ng Diyos, mula noon, pipili ako ng ibang tao na magiging kapalit mo. At ang sumunod nga sa kanya ay si Samuel. Si Samuel ang unang-unang propeta na pumili ng hari na ang pangalan ay Saul. Yes. Kingmaker. Si Saul, bigyan ko kaya ng mic si Nanay Pachi, kaya nilalayo ko eh. Sinagpapidya ko si Nanay Pachi at si Kuya Sosing eh. Okay, mahaba-haba na yung storya, no? Kasi pag hindi nyo yan naintindihan, itong ating pupuntahan na aklat ng Romans, medyo mako-confuse kayo, pero talagang mahirap itong intindihin. Kasi ako, bago yan nabuo sa isip ko, siguro 5 taon o 10 taon na ako nagbabasa ng Bible araw-araw. Kaya tinutulungan ko kayong mas maintindihan ninyo. Kasi unless na mabasa nyo yung buong Bible na yan, yung aking mga sinasabi ngayon, hindi nyo maintindihan. Alright, Israel, yan ngayon ay Israel ngayon yan, nakatayo na yan ngayon, nagyera ngayon dyan. Hentil, hindi tuli, Hudyo, uri ng relihiyon na naniniwala sa pinili ng Diyos mula kay Abraham. Yung Hudyo ngayon ay, ang salita niyan ay Hebrew. Galing din yan sa salitang Hudyo. Hebrew, Ibrin, galing sa salita ni pangalan ni Abraham, Hudyo, Ibrin, Hudyo. Okay, Hentil, Israel, kautusan ni Moses. Yung kautusan ni Moses na yan naman yung kung tawagin natin ngayon, kumbaga sa Pilipinas, saligang batas, Constitution. Yung Israel, yung bansang Israel, ang kanilang pinakasaligang batas o Constitution, yung tinatawag na kautusan ni Moses. Halimbawa, meron sa kanilang nagkasala. Pag sinabi doon sa kautusan ni Moses, ang nagkasala ng nagnakaw, putulin ng kamay, putol ang kamay. Pag sinabi yung nangalo niya, babatukin. Yon ang tinatawag na kautusan ni Moses na saligang batas ng bansang Israel. Nung panahon ni Kristo, iba ngayon iba ngayon. Nung panahon ni Kristo, yung bansang Israel na yan, ang saligang batas nila o kautusan ni Moses, yan yung batas. Kaya tawag na kumisang batas ni Moses. Yan din nakasulat sa kautusan ni Moses yung mga alituntunin ng pagsamba. Kasi yung Israel, andun nga yung templong ginawa ni Solomon ng panahon ni Jesus. Pero ngayon, wala na yan, no? Wala na, binasak na lahat yun ng Roman Empire. 2 beses na yung binasak. Ayan ngayong Israel na yan, hindi na ngayon yan. Yung bansang Israel bansang Israel ngayon, yung sa panahon ito, hindi na yan ang kanilang batas. Meron na sila ngayong pinaka-advance na saligang batas. Dahil sila ngayon nandoon sa pamamahalang democratic, democratic parliamentary at ang kanilang bansa nila. Meron sila ngayong, hindi na sila ngayong prophet, wala ng prophet ngayon sa kanila namamahala. Ang namamahala sa kanila, Prime Minister. Gumayan na sila doon sa mga pamamahala sa mga buong mundo. Sila ang may pinaka-improve, pinaka-the best na tax system sa buong mundo. Sila rin ang isa sa may pinakamalakas na military. Yan, yung Israel na yan, ngayon, sa panahon nito. Pero nung panahon ni Kristo, yung Israel na yan ay under ng pamamahala ng Roman Empire. Na kung saan ngayon sa panahon ito, yung Roman Empire na yan ay nag-evolve na, naging isa ng religion na ang kanilang base ay nandoon sa Roma. Gusto ko nga puntahan niya, Roma na yan. Doon sa Roma, nasa loob siya ng bansang Italy. Alright, okay na. Kaya nakita natin dito, yung nung isang araw na binasa natin, mayroong isang sundalo ng batalyong Italiano, no? Si Cornelio, na kung saan siya ay isang general
na namamahala doon sa bansang Israel dahil ang Israel noong panahon na yon, ang turing sa kanila ng Roman Empire, isa na lang silang probinsya. Probinsya ng Roman Empire. Katulad ngayon ng Pilipinas, malapit na tayo maging probinsya ng China. Joke lang, joke lang. Ako, delikado tayo dyan. Okay? Alright, punta na tayo sa Roma. Aklat ng Roma. Okay, aklat ng Roma. Hindi ko na titirahin yung nabasa natin noong nakaraang linggo. Dito na tayo sa Roma chapter 1 verse 16. Ayan, nakabasa na natin yung una. Okay. Tapos tatalon-talonan ko na lang yung mga mahahalaga na lang. Kasi kung hindi natin tatalunan, baka abutin tayo ng isang taon. Alright, 16. Roma chapter 1 verse 16. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una ay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Hentil na Griego. Okay? Ano sabi? Sabi ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo kasi ay travel ng travel yan, gala ng gala, ang tawag sa kanya ay traveling missionary. Yes. Tama na Pachi, no? Kahit saan yan makapunta, mangangaral yan ng mabuting balita, yung mga naniwala, sumampalataya, magkakaroon ngayon yan ng tinatawag na regular meeting. Regular na pagtitipon ng mga mananampalataya. Kaya lumabas yung salitang iglesia. Ang iglesia o ang mananampalataya ay kalipunan ng mga sumasampalataya kay Kristo. Alright? Kasi, teka, baka mayroon tayong hindi napuntahan dito. Banal na kasulatan, kautusan ni Moses, ayan yung pananampalataya pala. Pananampalataya, yan yung pinag-uusapan natin ngayon. Ano yung pananampalataya? Pananampalataya ay nakukuha sa pamamagitan ng pakikinig ng mabuting balita. Okay, yes. Yan ang tamang pananampalataya. May verse yan, hindi ko katang-isip yan. Lahat yan, may verse yan, nakasulat sa Bible yan. Yes. Kasi baka sabihin nyo, bakit si Ingkong, si Ingkang? Sabi nila, sila'y sumasampalataya din, sila'y mananampalataya. Pero pansinin nyo, si Kristo hindi nila kilala. Malimit, yung mga kulto na tinatawag, sinasabi nila, ay kami, sa ama kami, ayan na si ama, oh. May mga ribulto pa ng ama. Ang tunay at tamang pananampalataya, ito'y nakukuha sa pakikinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Yan ang pinakatumpak na definition ng tamang pananampalataya. Yeah. Kaya sabi sa aklat ng Romans, mamaya baka madaanan natin, paano merong mga ngaral ng tungkol kay Kristo? Paano makakarinig ang mga tao kung walang mga ngaral? Yeah. At paano naman mga ngaral kung hindi siya sinusugo? Kaya napakagandang pagmasdan ang mga taong nagdadala ng magandang balita tungkol kay Kristo. At tulad natin ngayon, ang pinag-uusapan natin ngayon tungkol kay Kristo, tungkol sa pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay ubod ng halaga. Bakit? Kung walang pananampalataya ang isang tao, hindi niya maunawaan na ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Yes. At ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao at nanirahan sa piling natin ang pangalan niya ay Jesus. Okay? Pakibasa kayo, Jose. Kung walang pananampalataya, yan naman ay lagi natin, kung walang pananampalataya, hindi natin maunawaan na ang daigdig ay nilikha ng Diyos sa salita lamang. Hebreo 11. Sige, basahin mo kayo sa Paki. 11:1. Kaya yung mga nandoon sa mga university na hindi naniniwala kay Kristo, ang pinaniniwalaan nila yung mga theory ng evolution theory ng paglikha, yung mga Big Bang theory, yung mga unggoy na naging tao. Yeah. Yun ang pinaniniwalaan nila. Bakit? Hindi nila pwedeng maunawaan paano nilikha ng Diyos ang daigdig kung hindi sila sumampalataya kay Kristo. Yes. Alright, sige, kuya Sasep. Dahil sa pananalig na unawaan. Hebreo 11:3. 11:3. Dahil sa pananalig. Dahil sa pananampalataya, pananalig, nauunawaan natin ang sanlibutan ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya. Yeah. Sino niya? Ni Kristo. Alright. Okay. Binabasa lang natin yung pailan-ilan para kasi baka isipin nyo, ay katang isip mo lang naman yan. Hindi. Lahat ng sinasabi natin dito,
ulit-ulit na nating nababasa sa Brad, Bible. basahin ko pa yung Sige, 6. say. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi na sumasampalataya sa Kanya. Without faith, No one can please God. you cannot please God. Hindi kinakalugdan ng Diyos ang hindi sumasampalataya sa Kanya. Okay? Napakaraming verse tungkol sa pananampalataya na ubod ng halaga. We are, ba't to? Meron pang isang mahalaga eh. The righteous shall live By faith. by faith. Ikaw ay tinitingnan lamang ng Diyos na ikaw ay matuwid dahil sa pananampalataya. Kaya tayo nabubuhay na matuwid sa paningin ng Diyos ay dahil lamang sa pananampalataya. Yes. Kanino? Kay Kristo. Kristo. No? Kaya ang pananampalataya kay Kristo, yan ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay matuwid sa paningin ng Diyos. Hindi tayo matuwid dahil tayo gumagawa ng mabuti. Hindi tayo matuwid dahil tayo ay gumagawa ng kung ano mang gusto natin gawin na anuman o nagbibigay tayo ng regalo. Ikaw ay matuwid mula nang ikaw ay sumampalataya kay Kristo. Yes. At ikaw ay mabubuhay dahil sa pananampalataya. Amen? Hallelujah. Abraham, si Pablo, apostol. Si Pablo, isang apostol. Siya ay hindi nag-aral sa mga Bible school ni Bishop, ni sino pa man. Siya ay apostol, ang nagturo sa kanya mismo ay si Kristo. No? Kaya kapag ang isang tao, kapag yan hanggang sa ngayon, I believe na lahat ng tao nakakausap at kinakausap ni Kristo. Sino tumanggap kay Kristo? Taas ang kamay. Okay, lahat ng taong tumanggap kay Kristo, yung tunay kasi ang tanungan lang dyan, merong hindi tunay, merong pero lang tumanggap ako kay Kristo, kaya kailangan hindi mo ko tatanggalin sa trabaho. Hindi, walang kinalaman yung sa trabaho. Kasi doon sa abroad, maraming nagpapakonvert ng Muslim kasi may promotion. Yeah. So, ang pananampalataya, ito'y walang kinalaman sa kahit anong bagay. Ito'y may kinalaman lamang tungkol doon sa iyong narinig tungkol kay Kristo. May nangaral. Ikaw ay sumampalataya. Okay? Yeah. Si Pablo ang sumulat ng halos 80% ng bagong tipan. Pero pa pala akong babanggitin dyan na bababasa rito. Iba yung kautusan ni Moses, ayun pala, nakasulat. Banal na kasulatan. Ayan, banal na kasulatan. Yung banal na kasulatan, andyan nakapaloob yung Bible na yan, pero tanggalin mo lamang yung tinatawag na kautusan ni Moses, andyan yan sa nakasulat yan, Nanay Pachi. Andon sa unang Bible, sa Old Testament, sa Exodus, andyan doon nakasulat yan. Pag sinabi mo namang banal na kasulatan, specifically, New Testament. Pag sinabi mo naman, nabasa nyo naman dito, isinulat ng mga propeta, ayun naman yung nasa gitna. Si propeta ganito, Isaiah, si propeta Jeremiah, kasi kailangan malinawan mo yung Bible. Hindi lahat ng nakasulat dito sa Bible, yan ay isinulat para utos sa lahat ng tao. Yung banal na kautusan ni Moses, yan ay specific na mga rules at pamamahala sa gobyerno kasi siya nung panahon na yun ay theocratic government. Yung Israel nung panahon na hindi pa sila nasasakop ng Roman Empire. Okay, ang tawag sa kanila, sila ay namamahala sa pamamagitan ng theocratic government. Tayo, ang Pilipinas, tayo ay nasa democratic government. Demokrasya. Yun namang ibang bansa, yung mga Vietnam, yung mga Russia, yung mga China, ang tawag sa kanila, communist government. Nag-i-evolve lang yan ngayon, konting hindi. Yun namang iba, pagka hindi ka demokrasya, hindi ka komunista, pamamahalang Muslim. Yan lang yan, papalit-palit lang yan, nagrevolusyon, naging komunista, ito namang Muslim, naging komunista, nagrevolusyon ulit, naging pamamahalang Muslim ulit. Ang ngayon, yung ISIS, kailan lang? Pag pinuntahan ka ng ISIS, puro banderang itim, ay wala, civil war ka. Napakarami ngayong civil war hanggang ngayon. Yan ang kalaban ng Amerika, ISIS, na pamamahalang Muslim. Alright, may naunawaan kayo? Parang natutulig na yung utak nyo, Talaga naman nakakatulig naman talaga to. Talaga nakakatulig to, itong pinag-uusapan natin na to. Ay kailangan siguro pumasok ka sa... Ito, natutunan ko yan, hindi ako pumasok sa eskwelahan. Natutunan ko yan dito sa Bible. Tapos, marilig ako magbasa ng mga history book. Tapos, kung gusto nyong manood yung mga documentary
Documentary, wag yung mga nagagawa ng video na kung sino-sino. Kailangan documentary yung ano. Al Jazeera, yan, gumagawa ng documentary yan. Hindi yan pwedeng gumawa ng mga peke, madidimanda yan. Yung BBC, CNN, marami pang iba. Pero kung minsan, yung BBC, CNN, pro-America yan eh. Yung ano, Al Jazeera, ang ganda yung gumawa ng documentary. Parang nag-aaral sa Harvard University. Merong date, may lahat documented. Ay, okay. Dito ba kayo? Para nawala na kayo sa... Ay, naku po. Sino ang meron na unawaan kahit kaunti lang? Talagang naintindihan ko na marami hindi naunawaan yan. At yan eh, dapat maunawaan ninyo. Kasi ang Bible, pag binasa mo, dapat naunawaan mo yung mga bagay na yan. Kung hindi, baka hindi mo maintindihan. Roma chapter 1, dito na ako sa 16. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. Bakit? Sapagkat si Pablo, si Apostol Pablo, yan ay travel ng travel at isa nga yan ay pupunta yan ng Espanya. Pero hindi muna siya pumunta kasi sinulat lang muna niya. Kasi pagpunta niya, meron siyang gustong ipahanda sa kanila. At pagpunta niya ng Espanya, meron pa siyang pupuntahan yung dyan sa Europe, sa parte ng Europa. No? Nag-alala natin yung Europa, no, darling, na napakabuti ng Panginoon. Itong ating mga pinag-uusapan na hindi ko lang nakakita sa Bible, nabasa, napuntahan ko pa. Bakit? Napakabuti ng Diyos. Kaya siguro ako'y pinagtuturo ng Panginoon. 30 taon na ako nagtuturo ng salita ng Diyos. Okay? Kahit saan magpunta si Pablo, isa lamang ang kanyang dala. Ano yun? Magandang balita. Siya'y nangangaral ng magandang balita sapagkat nais niyang maraming tao ang sumampalataya kay Kristo. Sapagkat yan ang isa sa pinaka-Great Commission, pinakamahalagang utos ni Kristo sa lahat ng kanyang disipulo. Bagamat si Pablo, hindi siya isa sa disipulo. Siya ay naging tagasunod lang ni Kristo dahil nga doon sa huli nating Bible study ng nakarang linggo, naglalakad si Pablo papuntang Damasco, Syria. Alam na alam ni Kuya Sosing. Isang araw, pupunta kami ni Kuya Sosing dyan sa Damasco, yung 7 churches. No? Lalakad siya papuntang Damasco kasi galing siya ng Jerusalem. Ang Jerusalem kasi, under na ng persecution lahat ng sumampalataya kasi patay na si Kristo. Nung namatay si Kristo, ay inuumpisahan na niyang pagpapatayin ng kung sino-sino. Si Pedro, kinulong na. Pero si Pedro hindi na patay kasi inalpasan siya ng anghel. Yeah. No, kung nababasa nyo sa Bible, noong namatay si Kristo, nilibing, pumunta na sa langit, matapos na siya mamatay, pinag-uusig na lahat ng mga disipulo, lahat ng sumampalataya kay Kristo, ng mga Hudyo. Si Santiago, pinutulan ng ulo. Si Pablo, ikinulong na. No, at marami pang iba. Itong, si Pablo, si Pedro, kinulong na hindi naman napatay kasi pinapalaya ng anghel eh. Si Pablo, naglalakbay na siya kasi ang utos ni Kristo, dala-dala niya, go! Sabi niya, humayo nga, pumunta ka sa lahat, sa buong mundo. Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Nobileta kasi nandun yung Nobileta sa atin eh. Sa Great Commission, di ba? Ano sabi ron? Hanggang, no? Go! No? Humayo kayo, magmula sa Judea, Samaria, Israel, hanggang Nobileta. Ayan si Pastor. Pastor, halika, dito ka. Dito ka. Special ka, ikaw late eh. Kaya dito ka sa harapan, late ka eh. Halika rito. Gagawin kita muna taga-awak ng Pisara. Okay? Ayan. Diyan, tabihan mo si Nanay Pachi para may, huwag kayo magsasakalan dalawa kasi isa kayo sa Trinity, isang-isa yung Diyos nyo. Alam mo, tanong mo kami, dahil kami ay walang mga doktrina na tinuturo sa inyo, Bible lang binabasa natin. Kasi pag Bible binasa mo, walang magkasalungat yan. Wala kahit isang magkasalungat. Nagkakasalungat lang yan at nag-aaway ang mga tao dahil yung sekta ng kanya-kanyang mga religion, may kanya-kanyang sekta ng doktrina ng relihiyon. Pag nandiyan ka lang sa religion, hindi ka makakasunod kay Kristo. Hindi ka makakasunod kay Kristo. Hanggang dyan ka lang sa religion. Ang magliligtas lang sa iyo, si Kristo, hindi relihiyon. Yeah. Walang relihiyon makakapagligtas sa iyo. Kahit saang iglesia ka naroon, si Kristo lang. Kaya nga dito sa ating pinag-aaralan ngayon, si Pablo'y
naglalakbay. Bakit? Ang dala-dala niya ay magandang balita. Siya ay nangangaral. Kahit na gaano pa siya katalino, sabi ni Pablo, doon sa kapanahunan ko, mga kaedad ko, sabi niya, walang katalo sa akin tungkol sa karunungan sa religion. Pero, hindi religion ang ipapangaral ko, kundi tungkol lamang kay Kristo sa kanyang pagkamatay sa krus. Palakpakan natin ang Panginoon. Yun ang magandang balita. Pagdating ni Kristo, tagapagligtas, tinubos ang kasalanan, namatay, pinako sa krus, 3 araw, muling nabuhay, at umakyat sa langit at muling magbabalik. Yun ang magandang balita tungkol kay Kristo. Okay? Si Pablo, dito sa aklat ng Roma, hindi ko ikinahiya ang magandang balita sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos. Okay? Ano yung mangyayari kapag ikaw ay nakarinig ng mabuting balita? Ikaw ay sasampalataya kay Kristo. At kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, mauunawaan mo na ang daigdig ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan lamang ng salita. Hindi mo paniniwalaan yung pinaniniwalaan sa UP, sa Ateneo, kung saan sang eskwela ng marunong ng tao nang galing lang sa unggoy, na ang teorya ng paglikha ay hindi Diyos ang lumikha. O kung saan-saan mong teori. Pag meron kang pananampalataya, maunawaan mo na ang daigdig ay nilikha ng Diyos dahil lamang sa salita. At ang salita na yan ay si Kristo. Na nagmula doon sa Genesis na lumilikha, magkaroon ng liwanag, at ang salita ay nagkatawang tao sa John chapter 1. At sino man sa kanya'y sumampalataya ay naging mga anak ng Diyos at sila nga'y naging anak ng Diyos. Kaya tayo ngayon may pananampalataya. Tayo ngayon, ang pananampalataya na yan ang dahilan kaya tayo ay matuwid sa paningin ng Diyos. Hindi dahil sa sinanay Pachi ay may 3 Diyos, o may 1 Diyos, o mayroong 4 na Diyos, ikaw ay matuwid o ikaw ang tama. Hindi. Kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ikaw ay isang matuwid. Kaya sinabi dito sa aklat ng Romans, madadaanan natin, the righteous shall live by faith. We are saved by grace through faith. Pinakamahalaga, pananampalataya kay Kristo. Binibiro ko lang si Nanay Pachi tungkol sa Trinity at sa Oneness. Kami magkakapatid, tayong lahat ay magkakapatid kay Kristo. Kapag si Kristo ginawa mong Panginoon, tayo'y magkakapatid kay Kristo. Amen? At tayo'y sumasampalataya kay Kristo. At tayo'y matuwid sa paningin ng Diyos dahil sa pananampalataya. Parang may gustong basahin si Kristo sa inyo. Okay? Meron na tayo naintindihan? No? Sa intro ni Pablo sa aklat ng Roma. Okay, tutuloy tayo. 17 yan. Hindi ko ikinahiya ang magandang balita sapagkat ito'y kapangyarihan, power ng Diyos para sa mga hindi ko ikinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sasampalataya. Faith na naman, pananampalataya. Una ay sa mga Hudyo at ganun din pangalawa sa mga Hentil, sa mga Griego. Pag ikaw ay hindi tinawag na Hudyo, ang tawag sa iyo Hentil. O itong Griego, in-specific siyang Griego kasi nung panahon na ito, ang mga Griego, kumbaga sa panahon natin ngayon, mga Amerikano, sila yung mga elite na tao. Right. Kaya hindi sila sinasali doon sa Hentil kasi medyo yung pag sinabing Hentil medyo mababang uri 'yon. Sinabing hindi ka Hudyo, ikaw ay Griego, Hentil. Okay? Pananampalataya galing sa mabuting balita. Ang pananampalataya galing sa pakikinig. Walang masasampalataya kung hindi nakapakinig ng tungkol sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Walang sasampalataya kung walang makakarinig kung walang mangangaral, no? Kaya si Pastor Noel, marami yang tinitipon sa kanyang lugar, ang tawag mananampalataya. Doon sa kanilang tawagin natin ay mga small churches. No? Kaya itong si Pablo, naglalakbay yan, ang tawag sa kanya ay traveling missionary, maski saan makarating yan, mangangaral, patapos mangaral, yung mga sumampalataya, igagather na yan, magiging church na yan. Kaya meron tayong unang-unang 7 churches. Yan ay bunga ng pangangaral ng mga disipulo.
No, pupuntahan namin. No, pupuntahan natin, no. Pray tayo kay Lord Pamasaya. Yeah. Pero kayo na naman. Hallelujah. Kaya ako hindi nag-follow eh. Exciting tong pinag-uusapan natin eh. Sapagkat 17, ang magandang balita ay pinapakita, sapagkat ang magandang balita ay pinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Buhat sa simula hanggang sa wakas, tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Yes. Sa English yun, kaya Sosa. The just shall live by faith. Ang matuwid, the righteous shall live by faith. No? Palasak yan eh, mga laging tinitira na sulat sa Bible. Yan ang unang-una doon sa thesis na ginawa ni Martin Luther. No, kasi doon si Martin Luther kasi ay isang pari. Isa siyang pari. No, 1500 to, pinag-uusapan tayo, medyo malapit na sa atin kasi kanina kay Jesus 2,000 years ago na yun eh. Yeah. Ito 1500. Ang date natin ngayon ay 2025. Noong 1500, itong isa sa pinakamalaking simbahan na wala yatang ibang religion na malaki kundi ito, itong Roman Catholicism. No, na nanggaling nga yan doon sa Roman Empire, nag-evolve. Kasi nung panahon na yon, merong naging pope na nakatira doon sa Rome. Kaya yung Rome, nung nagkakaroon ng mga giyera, inadapt nila yung Christianity. 300 years, itong pope na to ay ginawang base yung Rome. Dati yung Rome, sakop lang ng Italy yun eh. Ngayon, bansa na yung Rome. Isa siyang bansa sa loob ng isang malaking bansa ng Italy. Alright? Ano yung aking isip eh. Talaga, 1500. Isipin mo, panahon lang ng hapon. Hindi na natin maano eh. Itong si Martin Luther, itong pananampalataya dahil lamang, kaligtasan dahil lamang sa pananampalataya or pagiging righteous dahil lamang sa pananampalataya, ito yung kanyang ipinako sa pintuan ng simbahan. Ang tawag niya doon, 95 thesis. No, ibig sabihin ng thesis, yung ako kasi, nag-aaral ako sa engineering, pagka-graduate ka na, gagawa ka ng thesis. Yeah. Yung thesis, haharap sa iyo yung mga matatalino, mga dean, mga ano, Yeah. i-scrutinize yung ginawa mo. Yeah. Di-depend mo ngayon yun. Yeah. Kailangan papaliwanag mo siya, saan mo kinuha yung formula na yan, ganon. Itong si Martin Luther na unang-unang nag-reform, nag-divide sa Katolikong relihiyon. No, kaya nag-divide na yung religion ng ano eh. Hanggang sa dumating sa atin, mga born again, dyan tayo galing eh. Yeah. No, pag nag-aral ka sa eskwelahan ng mga born again, tuturo sa iyo yan, si Martin Luther. Itong si Martin Luther, isa yan. Dahil kasi yung pananampalatayang Katoliko, nakita niya, pag namatay, pupunta ka ng purgatorio. At pag nandun ka sa purgatorio, sasabihin ng mga pare, ako, naghihirap ang kaluluwa ng iyong mahal sa buhay, kailangan mo magpamisa at magbabayad ka. So, maliligtas siya sa pamamagitan ng pagbabayad ng pera, pagpapamisa. No? At marami pa siyang ibang sinalungat. Dahil itong si Martin Luther, utang natin dito, bakit tayo may Bible na Tagalog, may English? Siya ang unang-unang nag-translate ng Bible. Tinranslate niya sa wikang Germans. No, kaya itong si Hitler, medyo may lahi ni... Tinranslate niya ang Bible sa Romans. Eh, nung panahon na yun, hindi mo pwedeng translate ang Bible, bawal. Bawal i-translate. Tinranslate niya. Alam niyo kung ano naging kabayaran ni Martin Luther? Pinapatay siya ng hari, ng Pope. No, at the same time, yung Pope, siya rin ay king. Kaya itong Pope na to, nung panahon ni Martin Luther, yung tithing, lahat ng bunga ng lupa, ng hayop, ng pananim, lahat kukunin ng Pope kasi siya din yung king at the same time. No, maraming Pope na king. Si Pope 10, 12, 11, yung mga at the same time Pope yan. Siya yung head ng religion pero at the same time king. Kaya yung tithes, nung panahon ni Martin Luther, nagkaroon ng revolusyon. Saan ba itong Martin Luther na to? Nagkaroon ng revolusyon. Yung mga tao nagrebelde. Bakit? Kasi
nakita ng mga tao na sila inaalipin ng hari pamamagitan ng pagkolekta ng napakalaking taxes na ang gamit ay yung law of Moses. Nagrebelde. Kaya ngayon yung Katoliko wala nang tithes. Doon na lang sila ngayon sa yung tawag ng pusang loob. Kasi tinanggal nila, nagrebelde yung mga tao eh. Okay. Yeah. Woo! Kaya hindi totoo na ang isang tao ay righteous dahil siya'y gumagawa ng mabuti. Yes. Kaya sinabi, ang kaligtasan ay walang bayad. Wala tayong may pagmamalaki sa kaligtasan na tinamo natin. Bakit? Ang nagbayad lang niyan, isang tao lang, si Kristo. Yes. Hindi natin pwedeng angkinin na tayo, yung kaligtasan mo, ikaw ang gumawa niyan. Kaya sinabi sa Bible, upang walang makapagmalaki na siya'y naligtas dahil sa kanyang sarili. Yeah. We are saved by grace through faith. Tayo'y naligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Paano tayo naligtas? Sapagkat sa oras na ikaw ay makarinig at ikaw ay naniwala, katulad na sinasabi sa Acts chapter 10, na unang-unang pagbaba ng Espiritu Santo, tinatakan ng lahat ng sumampalataya, ang lahat ng nakikinig habang nangangaral si Pedro ng mabuting balita, ang Espiritu ni Kristo na tatak sa isang sumasampalataya ay bumaba sa kanila. Yes. Yan ang unang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga hintil. Kaya lagi ko sinasabi, huwag mong gagayahin yung mga Hudyo. Hindi tayo Hudyo. Naging katulad lamang tayo ng Hudyo. Nung tinanggap natin si Kristo, nagkaroon tayo ng access sa pagtawag sa Diyos. Yes. Noong si Kristo ay namatay sa krus, yung templo na pinaliliwanag ko kanina rito na ginawa ni Solomon, meron niyang Holy of Holies, meron niyang place of lugar na banal, meron niyang lugar na tinatawag, lugar na kabanal-banalan. Most holy place. Yung lugar na kabanal-banalan na yan, ang pumapasok lang dyan, isang tao, ang tawag high priest, pinakamataas na pari. At yan ay isang beses lang papasok dyan sa isang taon. Yes. At kapag pumasok dyan ng pari, may tali sa paa. Meron pa yung kalembang. Ibig sabihin, siya buhay pa. Dahil pag walang tali sa paa, baka hindi siya makuha. Kaya tatalihan siya sa paa, papasok siya sa banal na kabanal-banalan, mag-aalay siya ron. Ang gagawin niya, mag-aalay ng dugo. Blood. Papasok siya doon sa tinatawag na Holy of Holy, may kalembang yung paa, may nakikinig sa labas, ibig sabihin buhay pa itong tao na may gumakalembang pa habang siya nag-aalay. Ano? Nung si Kristo ay namatay, pinako sa krus, yung kakapal-kapal na tela na humahati sa dakong kabanal-banalan at sa dakong banal, napunit. Amen. Right. Kasi yung dala-dala nilang kaban ng tipan, nung wala pa yung templo, kahit saan sila magpunta, dala-dala nila, may gera, etc. Nananalo sila. Nananalo. Natalo lamang sila nung panahon ni Eli, na yung kaysa sama na namang naglilingkod sa Diyos. Naagaw ng kalaban. Yeah. Nung naagaw ng kalaban yung kaban ng tipan, yung sinasabi kong kaban ng tipan, nandyan yan sa loob ng Holy of Holy, sa loob ng templo. Nung naagaw yung kaban ng tipan, merong 70 tao, nagmamadali, tinignan nila, ano ba itong daladala na ito ng mga Israelita? Pagkadagyera, daladala, ngayon natalo sila. Nagmamadali sila, sinilip nila, lahat na sumilip, patay. 72 yata o 70 tao, sino nakabasa nun? Basa mo yan? Patay lahat ng tao sumilip kasi doon sa Holy of Holy, hindi ka pwedeng pumunta ron. Pag ikaw ay may ginawang kabuktutan, titimbuhan ka na ron. Hindi mo siya pwedeng tingnan. Pero Samuel yun. Kaya ngayon, itong pinakapunong pare na tinatawag nating high priest, papasok doon once a year. Andyan yung tinatawag ginagawa yan doon sa kung saan tinatawag nating mahal na araw, kung saan si Kristo ay pumasok ng Jerusalem. Yan ang isa sa pinakamahalagang pista. No? Nakalagay sa kautusan na once a year gagawin nyo yan. Meron niya sa Korea, Brad, yung also Holy Templo. Ngayon, yung Holy of Holies na yan, taon-taon nag-aalay ng dugo. Yeah. Ang pinakahuling inialay dyan ay si Kristo. Yung dugo ni Kristo. Nung siya'y pinako sa krus, pinaghahataw siya at aagos ang dugo niya. Si Kristo ang huling alay. Siya yung tumupad
Sa kautusan na yan ni Moses na ginagawa nilang pagpipista taon-taon, tinapos na yan ni Kristo. Si Kristo ang gumanap sa kautusan. Yes. Right. Kaya palakpakan natin ang Panginoon kung may naiintindihan. Right? Nung si Kristo ipinako sa krus, namatay, no? Dinidetalye ko sa inyo ano yung magandang balita. Ito yung magandang balita na ipinapangaral ni Pablo. Yeah. Siya ay namatay para tubusin ang ating mga kasalanan kasi yung dugo na dala-dala doon ng high priest, dugo ng hayop, yun ay winiwisik niya doon sa loob ng templo para mapatawad ng Diyos ang mga tao, ang mga Hudyo. Actually, yung mga Hudyo lang kasi para sa kanila lang yun. Nung si Kristo ay namatay, yung nagkaharang doon sa dakong kabanal-banal na nakakapal-kapal na tela na punit sa gitna. Nung yun ay napunit, yun ay simbolo na naialay na yung pinakadakilang alay, dugo ni Kristo, at lahat tayo ngayon meron ng access sa Diyos. Pagpakan natin ang Panginoon. So ngayon, sa mga oras na to, yung templo na yan, wala na dyan sa Israel. Dinurog na yan 70 years mula nung si Kristo ay mamatay. Kasi si Kristo hindi tinanggap ng mga Hudyo, ng mga Israelita, hindi siya tinanggap. Kaya nga siya pinatay, hindi siya tinanggap. Naparito sa kanyang bayan, ngunit hindi siya nakilala ng kanyang kababayan. Naparito siya sa kanyang mga nilikha, ngunit hindi siya nakilala ng kanyang mga nilikha. Siya ay pinatay. Okay? Hindi na naman tayo nakalagwa, no, Rod? Time na naman. Sige, konti na lang. Yeah. Okay, Hudyo, pista. Kaya ngayon, yung templo na yan, 70 years giniba yan. Yung templo na nandyan sa Israel, giniba. Sino gumiba? Roman Empire. Na yung Roman Empire ngayon, Roman Catholicism, nandyan pa rin yan sa Roma. Andyan pa rin yan sa Italy. Ang nakatayo ngayon dyan sa templo na yan, ang ginawa ni Solomon, simbahan ng Muslim. Dalawang simbahan. Ang isa, ang tawag, Golden Mosque. Yung isa naman, halos magkatabi lang. Maliit lang 1 hectare lang mahigit yan Dalawang simbahan. Yung isa naman ay Black Mosque. Pangalawang pinakamahalagang simbahan ng pananampalatayang Muslim. Bakit nandoon ang Muslim? Kasi ang Muslim, lumabas yan 600 years, 4. Matapos si Kristo ay dumating dito, according sa kanila, 500 o 600 years after ni Christ, nagkaroon na ng Muslim. Hindi nga masabi kung sino nagtayo ng mosque na nandyan According sa mga historian, pati nga mga Muslim, din nila masabi sino nagtayo niyan Kasi may implication yon sino nagtayo. Pag sinabi mo, ako nagtayo niyan, ay patay ka sa Israel, baka ikaw isang maliit na atomic bomb lang pumaksak na sa'yo. Kaya wala magsabi sino nagtayo. Pero may mga nag-maintain, yung mga sumunod na mga emperor, yung Byzantine Empire, yung iba-iba pang mga empire, maintain nila yon hanggang sa ngayon. Every time magkakaroon ng gera, doon ang focus kasi ayaw nilang mawala yung mosque nila ron. Doon daw kasi inialay ni Abraham yung kanilang number 1 na pinagmulan. Sino na Pachi? Pangalan? Si Ismael, yung anak ni Abraham kay Keturah na isang alipin. Kasi nga, panganay yun Panganay ni Abraham yun Pero ang pangako ng Diyos ay nandoon sa tunay na anak. Kay Isaac. Hindi kay Keturah. Kasi doon daw inala yung kanilang, kaya sila ay galing din sa lahi ni Abraham. Yun ang piniklaim nila. Sila ay galing din sa lipi ni Abraham. At talaga namang pinangako rin ng Diyos na kayo, ang lipi nyo ay magiging mga hari at mga mayayaman din. Kaya ngayon, ang mga Muslim, punta ka sa mga bansang Muslim, yung mga sports car, pinaglalaroan lang nila Sobrang yayaman nila. Extreme wealth. Yung billionaire dito sa atin, baka ano lang yun, ordinaryo lang sa kanila yun. Alright? Konti na lang, Rod. Anong oras na ba, Rod? Okay na ba? Tapos na? Pero pa? Isang hakbang nagawa natin. Pero may natutunan kayo? Interesting ba? Okay. Alam niyo kung bakit napaka-interesting yung sinasabi ko sa inyo na yan? Kasi meron niyang kaganapan na masasaksihan natin. Merong mangyayari dyan sa bansang Israel at saka doon sa templo na ginawa ni Solomon na 2 beses na yung giniba at 2 beses na rin itinayo. Merong kaganapan na mangyayari dyan. Matapos na mga hentil ay kompleto na ang bilang.
Yung mga Hudyo na yan na nakatalikod ngayon sa Diyos, na Suwail, no? Ang tawag ngayon sa kanila Suwail eh, kasi hindi nila tinanggap si Kristo eh. Yeah. Yan ang isa na nandito sa aklat na Roma na pupuntahan sana natin eh. Yung mga Suwail na yan, kaya lang yan ay Suwail, magpasalamat tayo sa mga Hudyo, Suwail sila dahil sa kanilang pagtalikod, nakaranas tayo ng kaligtasan. Gaano pa kaya kung sila ay humarap na tumanggap kay Kristo? Yes, that's right. Sobrang ganda ng mangyayari. Kaya bantayan nating lahat. Yung templo na yan na giniba dyan, isang araw, makikita natin itatayo uli yan. Pero pag yan ay itinayo, ayan na, halo na ang balat sa tinalupan. Yung mga atomic bomb na nakahanda ng Amerika na 3,000 warhead, ang Russia 10,000, ang China 50,000, aalpasan na lahat yan. Pag yan ay inalpasan na yung mga atomic bomb na yan, yung araw din natin makikita yan. Pupunta na yung revelation dyan na sinasabi ni John the Revelator na nakita niya sa huling panahon. Ang araw hindi nagbigay ng liwanag. Yeah. Paano mo makikita na isang atomic bomb nga lang pinaputok doon sa Japan eh. Halos buong city, dapa lahat ng bahay eh. Milyon ang patay. Isang atomic bomb pa lang yun. Eh paano kung libo-libong atomic bomb pinaputok? Yung planeta natin hindi makikita ng araw. Kasi puro usok sa loob ng ilang mahabang panahon. Kaya yung temperature dito sa atin, yung sinasabi ni John the Revelator, nakita ko ang mga yelo pumapatak, silalaki ng bloke-bloke. At nasira ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang pandagat. Kasi pag napaksakan ka ng isang dyan, di wasak yung ano mo. At milyon-milyong tao ang patay. Hindi na kayang ilibing ang tao. Sandamak, bilyon na tao ang mamamatay. Pero habang nangyayari yon, yung mga mananampalataya, yung mga sumampalataya kay Kristo, sasalubong tayo sa impapawid sa alapaap. Hallelujah! Talaga naman, napakalumalim na ng ating mga pinag-uusapan, ano? Kailangan alam niyo yan. Para maging interesante kayo sa buhay Kristiyano nyo. Hindi kayo malungkot. Kasi pag hindi nyo alam yan, ako dahil kong problema, may nabaksakan ng ulo, wala akong mabili ng pantalon, oh, ganito, inaaway ako ng asawa ko, puro problema makikita nyo. Pero pag si Kristo inaantay nyo, kahit gaano karami problema nyo, magkakaroon kayo ng kagalakan sa puso nyo. Amen! Tayo lahat. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan, aking itataas, Panginoong Jesus, ating Diyos, iaalay ko sa iyo aking dakal. Hallelujah! Salamat Panginoon, sinasamba ka namin sa umagang ito. Ingatan mo po ang bawat isa sa buong maghapon, sa lahat ng araw sa buhay namin dito sa mundong ito. In Jesus' name we pray. Amen.